Tamba muli na namang napahiya. Nakatakdang ihain ngayong araw ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang petisyon para palayain sina Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy mula sa pagkakakulong sa detention facility ng Kamara. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Roque na iligal ang pagkakakulong ng dalawang angkor ng SMNI sa Kamara. Dagdag pa ng dating tagapagsalita ng palasyo, may karapatan ang Kamara na magpakulong ng kanilang resource person pero dapat ay naaayon sa batas. Paliwanag pa ni Roque na dahil iligal ang pagkakakulong kina Celis at Badoy, isa ang paghahain ng writ of habeas corpus para mapalaya ang mga ito. Matatandaan na na-cite in contempt si Badoy dahil sa hindi nito pagkakaalam sa mga advertisement na iniere sa kanyang programa, habang si Celis naman ay ikinulong dahil sa hindi paglalahad ng pangalan ng kanyang source ng impormasyon sa committee ng Kongreso. Kika Eric, labag sa Soto Law, ang pagkulong kay Lorraine Badoy, labag sa Bill of Rights na right to due process. At para magkaroon ng benepisyo ng Soto Law, hindi po requirement ang accreditation. Tanging hukuman po ang makapagdedesisyon kung tama ang ginawa ng Kamara de Representante. Yan po maganda sa ating demokrasya, yan po maganda sa ating sistema de gobyerno, na bagamat ang pinakamahingang sanay ay ang hudikatura dahil ang katungkulan niya ay itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas, ang Korte Suprema pa rin ang magsasabi kung tama o mali ang ginawa ng Kongreso. Makapangyarihan man lang kayo, totoo, makapangyarihan kayo mga congressman, totoo, kinukuyog nyo ang mga pumupula kay Speaker, totoo, kaya nyo magpakulong. Pero tanging Korte Suprema lang merong karapatang sabihin kung sang-ayon ba sa saligang batas ang inyong pagkakakulong. Tignan natin, baka mapahiya kayo, ha? Mambabatas na baka madeklarang lumabag sa karapatan. Di ba? Dahil sila mambabatas, dapat alam nila kung ano ang saligang batas. Dapat alam nila kung anong batas. Pero alam lang nila, budget, projects. Kakalungkot po. Okay, tignan natin ang mga komento kung tama o mali. Although, na-late nga tayo. Secretly 0077, Sir Attorney Marichu ng UP College of Mass Communication po ang nagsabi na hindi sila journalist. Well, hindi po siya nagde-define kung sinong journalist. ILO at UNESCO po. At tumatanggap din po sila ng sweldo sa pati po sa definition ng ILO, sila po ay mamamahayan. Ron Georgine Pasion, attorney, isa ako sa 11,045,742 at 4 sa pamilya ko. Grave abuse of discretion na naman yan. Dictatorial exercise yan of power yan. Ako po, kayo po nagsabi niya, maraming salamat po. Alfred Parcos Fox, may mga nakapaikot po sa gabinete ni PBBM, lalo na si Secretary Pascual at mga malapit po sa kanya para siraan po siya sa mamamayang Pilipino at kay VP Sara. Well, nalungkot po yan. Kayo po nagsabi niya. Filipina Latraca, halo po Attorney Harry, salamat, abutan ko ang live mo. Ingat ka palagi Attorney, nakakalungkot nga dyan sa Pinas. Yan na ba ngayon ang bagong Pilipinas? Attorney, tanong lang po, grabe no? O nga po, nakakalungkot. Hindi natin akalain na palibasa tumayo tayo sa entablado ng pagkakaisa, magkakaroon ng ganitong pagkawatak-watak dahil lamang sa isang ambisyon ng isang tao. Jade Villena, good evening Spokes. In my view, alam naman natin na may basbas ito ni PBBM in an indirect way. Daming under the table na ginagawa ni PBBM and Uncle Sam. Lahat naman neto connected sa main goal niya. Well, ako naman po, I'm giving PBBM the benefit of the doubt. Baka naman po sinasabi niya matanda ka na insan, 60 years old ka na, siguro naman alam mo na ang ginagawa mo. Well, Jane, Attorney Harry Roque, sir, binota kita, winner loss, no regrets. Maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkulot. Low Vuitton, Attorney, sabi daw ng Soto Law, di pwede gamitin sa Kongreso. Ay, hindi po, wala pong distinction. Basahin niyo po ang batas, wala pong distinction na ganyan. Okay? I am Ghost, Attorney Roque, pwede po bang mag-file ng kaso sa mga congressman sa pagka-detain illegally kay Eric at Doc Badoy? Pwede ba silang makulong? Ang tingin ko po, bagamat walang kulong, po pwede silang magdemanda para sa danyos perwisyo. Yan yung ginawa po namin labang kay First Gentleman na Mike Arroyo nung siya nagsampa ng napakaraming libel cases. Bagamat meron kang karapatan, kapag inabuso mo yung karapatan, po pwede ka mapabayad ng danyos. At yan po nga ang sitwasyon sa Kongreso. Bagamat meron silang immunity
Siguro kriminal, meron silang kriminal, pero ang tingin ko po, baka meron pa rin pagkakataon na makakuha ng danyos perwisyo, no? Dennis De Rosario, almost 2K viewers, attorney. Nako, maraming salamat po ha. Nako, sorry, na-late ako. Dapat siguro ma-late ako para mas marami pang nakikinig. Maria Casca, Ka-Eric, and Lauren Badoy will be free in contempt by corrupt Dilawan Martin Romualdez, corrupt Dilawan Suarez, and corrupt Dilawan Pimentel are under habeas corpus. Dennis De Rosario, nakaplano po ipakulong sina Eric at Dr. Ray. Naghintay lang ng dahilan, pero pilit na pilit ang mga ginamit nilang basehan para makontempt sila. Okay? Judito Bargallo, hindi na po namin naintindihan ng ating mga opisyales sa Kongreso. Ano po bang dapat gawin? Ang mamahal na ng mga bilihin, marami na po hindi maka-afford. Sino po ang tutulong sa amin? Nandyan naman po ang VP Sara. Okay. Tapos, ano pa po ang ating mga komento? Quote 45, si Suke. Attorney, masyado siya agresibo. Binastos niya ang lower house. Dapat magpagbumaba siya, nag-offer pa ng executive session, naghamon pa siya doon. Ang gesture niya, pagtaas ng kamay, nga po din siya sa puso at isip. Hindi ko po masyado naintindihan quote 45. No? Attorney Roque, ano po to, Japanese attack. And an ordinary taxpayer, Filipino citizen, question the constitutionality of Senate Concurrent Resolution number 10 kahit walang lawyer or should he be represented by a lawyer. Thank you po. Kaya po ng ordinaryong mamamayan yan. Pero hindi ko pa naman po sinasabing hindi natin gagawin yan. Binibigyan lang natin ng prioridad yung mga kasong ihahain natin sa Korte Suprema. Kirby Ladhasan, the 19th Congress is the worst of today's generation. Ayan po congressmen, congresswomen, taong bayan nagsabi niyan. Ivory says, Tatay Digong, save the Philippines. Ay, mamaya po, alas 12 ng midnight, makikita kami ni Tatay Digong. Gabriel Lopez, good evening, Attorney Harry. I hope nasa Senado ka na sa 2025. Ipabolish mo ang Senate Resolution number 10 para hindi manako ang pondo ng taong bayan. Promise po yan. Kung tayo makabalik sa Kongreso, hindi naman po necessarily sa Senado, dapat po itigil yung Senate Resolution number 10. Coaching 0128, Attorney, ang panalangin ko po sa bansang Pilipinas ay magkaroon ng maayos na pamamalakad ang mga ihalal na taong bayan. Matigil na sana ang awayan para sa ikaunlad ng bansa natin. Okay, ako rin po, pag-asa ko rin po yan. Mandurugas, Attorney, sa hearing sa Congress, pwede ba invoke yung sa Miranda rights na right to remain silent? Pwede rin po. May kanyang karapatan din po dahil sabi po talaga sa rules mismo ng Kongreso, dapat yung mga karapatan ng mga testigo ay respeto. Uniwise, supporting Spokes all the way. Salamat po. Salamat. Kirby Ladhasan, Attorney Harry, dapat mag-action na tayong lahat para tutulan yung Congress abuso na po talaga. Sila bakit po ba walang maglakas loob magtanong sa COA patungkol sa extraordinary funds nila? Let us unite. Well, wag naman po kayong mag-conclude na wala. Bumubuelo lang. Edward George De Vera, please tell PRD we miss his brand of leadership and presence amidst all the problems the country is facing. Baka po mamaya na alauna o alas 2, mag-live tayo, magsalita naman ng presidente. No? Okay. Marites Gonzalez Wong, good evening. Happy new subscriber po. Attorney Harry Roque, God bless always. Thank you for subscribing. Marita. Adil Hadjan, Attorney Roque, hindi pa labag sa saligang batas ang liquidation by certification lang. Tingin ko po labag. Kasi walang pananagutan. Nasa saligang batas po natin na dapat may pananagutan, lalo-lalo na ang Kongreso, no? Tiba-tiba sila habang nagpipistoks. Pero bakit gusto ng administration itong mga ganitong klaseng pamamalakad? May pistoks. Kasi meron din silang audience at ang audience ay yung mga grupo sa Europa at saka sa Estados Unidos, sa US. Mayroong mga nag-observe sa kanyang administrasyon at tinitignan just how woke it is. Kung ang standards ng kanyang peace initiatives ay ayon dun sa standards nila. Kasi sino ba ang nagpupush ng mga peace talks na yan? Yung mga dayuhan, lalong-lalo na yung mga grupo na nasa Europa. Sabi ni Joseph, tama na ang national peace talks. Gastos lang yan. Mas magandang resulta sa localized peace talks. Totoo. Which is why we have to distinguish. We have to make we have to detect the nuance. Kailangan nakikita natin
na yung usapang no to amnesty, no to peace talks, ganyan, mayroong dahilan yan. May experience na tayo. Ginawa na in the previous administration at malinaw ang ebidensya na hindi interesado ang mga grupong ito, or at least itong particular na grupong ito. So, huwag niya sasabihin sa akin na sumagot sa ibang tao kung hindi ko alam at hindi ko nakikita yung sinabi nila. If you're going to ask me a question, kumpletuhin niyo yung question. Hindi yung mga magtatanong tungkol sa RA so and so and so and so, pero hindi niyo sasabihin what it is about. Sasabihin niyo, sagutin si so and so, hindi niyo naman sasabihin kung anong sinabi. So, how am I going to answer those questions? Syunga, dapat binasa ko ng buo. Binasa ko ng buo, kaliwat kanan. Ikaw yata ang hindi nakakaintindi. Sabi ni Luigi, PRD tested the waters by letting the left govern and he unmasked the real interests and colors of those leftists, revealing their true colors in the long run. He addressed the left and right and opened arms to all, but he let the public decide. So talagang magaling sa art of war. Huwag niyo akong pakalmahin, ibaban ko kayo. Talaga. So, sayang lang, kung troll talaga kayo at ibaban ko kayo, wala kayong kikitain sa akin.